So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ito genuine question ko lang ha. Alam kaya ni Vice President Sara Duterte na tsumotsongke yung kapatid niya na bunsong babae kung totoo man itong kumakalat na balita sa Twitter na ngayon ay tinatawag ng X. Alam nyo mga minamahal yung meaning ng wake and bake? Sa Merriam-Webster, yung meaning mga minamahal ng wake and bake, ito yan, basahin ko sa inyo yung meaning ng wake and bake. According to Merriam-Webster, wake and bake is a slang for the act or practice of smoking MJ immediately upon waking. Hindi ko lang kasi mag-gets yung punto na okay, may pera, sige, enhance ka, magpaganda ka, walang problema. Pero yung uugaliin mo, yung ugali ng mga kaibigan mo, tapos yung tatay mo, ang gusto niyang mangyari, campaign illegal drugs, di ba? Tapos ikaw todo flex ka pa. Kaya dapat mga minamahal, sinisigurado din ninyo, kung may mga anak kayo, may mga dummy account yan, siguraduhin ninyo yung mga dummy account ng mga anak ninyo malinis. Kasi yung generation ngayon, wala namang problema If you will hanging out with your friends, there's nothing wrong. As long in moderate lang sana. 'Di ba? Kaso kung gusto mong magmukhang maangas, 'di ba, by smoking MJ, that's not a flex. Kahiyan yan. Ngayon, kayo na mga nakakatandang kapatid, although nakapokus kayo sa politika, hindi nyo ba naisip na yung bunso ninyong kapatid, kung totoo man to, di ba napapabayaan na din ninyo na kailangan ng guidance? Di ba? Well, kung sa bagay, mga minamahal, di ba? Tayo nga ng mga Pilipino Diba, iniwan ni Vice President Sara Duterte nung panahon, diba, nung tayo ay nangangailangan sa kanya, during Typhoon Karina, kapatid niya pa kaya, diba? Kaya nga sabi ko naiisip ko bigla ay, nagawa niya ngang iwan, yung kapatid niya, nagawa niya ngang hindi pangalagaan, diba, na siya ay ate, tayo pa kayang mamamayang Pilipino? O sa bagay, di ba nagigets ninyo mga minamahal, naalala ninyo kung paano din tayo iniwan ni Vice President Sara Duterte during Super Typhoon. Di ba? Vice Presidente ka ng bansang Pilipinas, kailangan ka namin pero inuna mo yung manood ng concert, nag-enjoy ka, trip to abroad, nagliwayway ka habang kami, hirap na hirap. Di ba? Kailangan namin ng tulong mo. Kailangan namin ng tulong ninyo. Bakit presidente lang yung kumikilos? Ang dami pong winasak ni Yurak ng bagyong Karina na yon. Nasaan kayo mga panahong yon? Ang daming nangyaring distraction. Ang daming nangyaring interruption na dapat sana tumutulong ka sa amin Diba kasi kababayan ka namin, elected ka bilang Vice President ng bansang Pilipinas. Pero malalaman lang namin, nandoon ka sa Germany. Diba? Wala ka man lang ibinigay ng mga relief goods sa mamamayang Pilipino habang kami sinasalanta ng bagyo. Inabandona mo kami Kaya ako, na-open ko tuloy mga minamahal. Kasi nakakainis lang. Imagine nyo dapat sana, matagal na nga itong issue na to Kaya nga lang yung punto dito, kung nagawa niya ngang iwan yung kanyang kapatid, well, tayo din. Diba? Nagawa niya ding iwan. Kaya wala nang bago. Ano pa bang maaasahan natin sa taong mahilig mang iwan? Sa panahon ng pangangailangan, kailangan ka ng kapatid mong bunso. Kung totoo man ay gumagamit ng MJ yun, kailangan ka ng kapatid mong bunso. Bigyan mo ng lesson, pangangaral,
Kung black sheep man yan, turuan mong magbago. Pero hindi naman nagre-reflect yung ginagawa ni Kitty kung totoo man na gumagamit siya ng marijuana. Hindi naman yan nagre-reflect sa inyo kasi siya lang naman yun, diba? Pero as an ate na lang sana, dapat tinuturuan mo yung kapatid mo. Inaalalayan mo. Kagaya nga nasabi ko sa inyo, ano pa nga bang maaasahan natin? Kapatid niya nga, nagawa niyang iwan. Tayo pa kaya na mga hindi niya naman kailangan, hindi niya naman kakilala, tayo lamang na mga bumoto sa kanya. Diba? Halos lahat na lang, inaabando na. Inabando na yung corruption na. Hindi sumasagot sa mga hearings Diba? Tapos ngayon, tumakas sa ibang bansa para hindi din silbihan ng warrant of arrest Tindi ng taktika natin ngayon, BP Diba? Ano masasabi nyo doon, mga minamahal? Kasi kumalat yung wake and bake issue ng kanyang kapatid. Tingnan nyo, good shit daw, mga minamahal. Good shit daw. Ito pa, wake and bake. Yan yung tinutukoy ko sa inyo, wake and bake. Diba? Grabe. Ang nag-reveal nito, I think, kaibigan niya din mga minamahal kasi hindi niya na masikmura yung ginagawang katarantaduhan ni Kitty. Ano nakalagay dyan? Kitty Duterte is an addict. Lord, forgive me, but I refuse to stay silent. Welcome to the thread. Yan May nag-post pa. Feeling ko nagwawala na si Kitty Duterte sa GC ng mga friends niya kasi may nag-snitch sa kanya. Diba, mga minamahal? Wala namang problema. Good job yung nag-snitch. At least nalaman natin. Perfectly fine. Na, kala natin ang magandang ginawa lang ni Duterte si Kitty. Hindi naman pala. Salamat, Doc. Diba? Wala namang problema sa salamat, Doc issue na yan Kung nagparitoke siya ng ilong, nagpa-enhance ng beauty, walang problema dyan. Ang problema kasi dito, sa sobrang gusto mong maging Gen Z, sa sobrang gusto mong maging cool kid, hindi tama yung gagamit ka ng weeds, di umano. Kung totoo man itong snitch sa account mo na lumabas online. Diba? Nagre-reflect din minsan yan sa mga mga kapatid Kasi kung ginagabayan ng tama, dapat yung magulang din nito tanongin ano yung pinanggagawa ng anak mo? Alam mo ba? Kaya wagas din kung magmura, bastos din Oo, laging tangina yung nasa bibig. Tama ba yon? Alam kaya ni VP Sara Duterte yung ginagawa ng kanilang bunsong kapatid? Tatanong lang. Diba? Pero kung titingnan natin mga minamahal, kung inabando na nga ni VP Sara yung kanyang kapatid, tayo pa kaya na mamamayang Pilipino? Nagigets ninyo? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share mga minamahal for more update.